Naghulog ulit kami ng 30 peraso na isda dito sa silong ng Payag. Mag-alas 6 nga pala ng hapon nung pumunta kami sa Payag at eto nga pala yung tumambad na view sa akin. Ang bahay nga pala namin ay nasa bandang gitna ng baryo kaya kung hindi pa ako pupunta dito sa gilid ng dagat hindi ko masisilayan o hindi ko makikita yung sunset. Meron nga pala kaming dalang 30 peraso na isda. Eto nga pala ay ilalaglag namin dito sa ilalim ng Payag. Etong isda nga pala kung tawagin dito sa amin sa Northern Samar ay manlalaras. Sa inyo anong tawag ng ganitong isda na to? Kahit gabi na at sobrang dilim, pumupunta talaga kami dito sa Payag kapag meron kaming nabibiling isda na pwede naming ilaglag dito sa ilalim ng Payag. Mabuti na lang din talaga at nailagay na nila Mr. yung solar dito sa Payag dahil walang kuryente dito kaya maliwanag na. Ito lang talaga yung sadya namin dito sa Payag kaya pagkarating namin dito, inilaglag ka agad ni Mr. itong mga isda. 30 piraso to. Siyempre dito makikita ngayon. Gabi ngayon. Madilim sa labas. Ayan o. Madilim na sa labas. Tingnan mo, di umilaw. Ayun, umilaw na. Ayun, umilaw na yung Payag. Kasi madilim na talaga. Grabe mga maray, hindi pa rin talaga ako makamove on. Sobrang gandang-ganda talaga ako dito sa Payag kapag gabi. Kahit malayo kami sa baryo, may pailaw dito dahil di solar na din yung pailaw na yan. Hindi ka nakikita. Salamat! Nakakatuwa yung mga bata na yon, mga kababaryo ko sila dahil todo suporta talaga sila sa pagbablog ko. Nadaanan ko silang naliligo kanina sa pantalan, nagpapavideo sila pero hindi ko nilabas yung cellphone ko dahil kapag nasa baluto o bangka ako, minsan lang ako maglabas ng cellphone dahil natatakot din ako na baka tumaob yung sinasakyan namin. Syempre mababasa yung cellphone ko. Kinabukasan nga pala mga mara, eto nga pala at meron nga palang pumasok sa loob ng bunuan, bungsod o baklad namin na alimango. May konting isda din tapos isang alimasag din na pumasok doon kaya makakalibre na kami sa pananghalian. Okay, ito. Pwede sana naming ibenta yung alimango pero ganun din, bibili din kami ng ulam dahil wala kaming ulam sa pananghalian. Kapag ganito, madali ang luto na nga lang to. Ang ginagawa namin, pinapakuluan lang namin yan tapos sasawsaw na lang sa suka. Namiss ko din yung mga vlog natin nung nakaraan na sumasama ako kay Papa sa loob ng mga bakhawan para manguha ng mga alimango o maglagay ng mga trap ng alimango. Nung naluto yung ulam, kumain na din kami at paghahati-hatian na lang namin itong isang malaking alimango, alimasag tsaka konting isda. Masarap din sana to ipang sahog sa mga gulay-gulay lalong-lalo na sa langka. At kung nakarating ka nga pala sa part na to, maraming salamat sa panonood mo sa simpleng buhay namin dito sa probinsya. Pasuyo pa like and share na nga lang din. Salamat. See you on my next vlog.